Yami Sukihiro, ang the most strongest captain sa series ng Black Clover. Ang captain na walang pakundangan, walang ingat at bahagyang nagkukunyari, ngunit tinataglay ang pinakakilabot na magic na noong una ay akala nating isang simpleng dark magic. Ngunit ngayon ay parang unti-unting nauungkat kung saan talaga orihinal nang galing ang nakakatakot na dark magic ni Captain Yami. Sa videong ito ay ating pag-uusapan ang koneksyon ng Dark Magic, Supreme Devil, Lucifugus at ang bloodline ng Yami Clan sa tinataglay nilang Dark Magic. It is very similar kung gaano kasimpleng tinapos ni Lucifugus ang pamilya ni Vice Captain Nak sa lakas ng Dark Magic at sa ginawang massacre ni Ichika Yami sa buong angkan ng Yami Clan noong nainom niya ang Soul Oni Pill upang lumabas ang natatagong demonic strength ni Ichika na nakuha niya galing sa kanilang mga ninuno. Huwag mong kalimutang mag-like and subscribe sa ating YouTube channel para lagi kang updated kapag mayroon tayong bagong video. Si Yami Sukihiro ay pinanganak sa Hinu Country o ang tinatawag na Land of the Sun. Si Yami ay tumakas sa kanilang bansa subalit nawasak ang sinakyan niyang bangka at napadpad sa baybayin ng Clover Kingdom. Noong nakuha ni Yami ang kanyang grimoire ay dito siya nakaranas ng matinding diskriminasyon dahil sa tinataglay nitong kapangyarihang dark magic. Pinaniniwalaan nila na siya ay isang babala na nilalang at ang kanyang kapangyarihan ay magdadala ng kasawian sa lahat ng taga-Clover Kingdom. Nakilala niya si Julius Novacrono na nooy captain ng Grader Squad na ikinagulat talaga niya dahil sa daming tao ng Clover Kingdom na nagbigay ng masamang pahayag sa kanya ay si Julius lamang ang natatanging natutuwa at gusto siyang makilala ng lubusan lalo na sa kanyang magic na kinakatakutan ng lahat. Pagkatapos ay nakilala niya ang dalawang bagong kaibigan, ang kambal na kasulungat ang pag-uugali na sina Morgan at Nak. Nakilala din niya ang mga captain na nooy member pa ng kanilang sariling squad na sina Captain Jack na palaging nakikipagkompetensya sa kanya at si Geldry na palaging iniisip ang kanyang sarili at ang dalawang maharlika na magka-rival na sina Nozel Selva at Figolion Vermelion na kumilala din sa kanyang kakayahan bilang isang baguhang Magic Knight habang ang nag-iisang Berioliona Vermelion ay gusto siya kaagad suntukin upang masubukan ang kanyang lakas at si Dr. Owen na palaging nagpapaalala sa kanya. Si Charlotte Rosalie na hindi nagustuhan ang style sa pakikipaglaban ni Captain Yami at si William Vengeance na gusto siyang makilala upang sabay nilang protektahan ang Clover Kingdom. At heto na nga mga lods, Asta Katana Design, 6i Gojo, Ryumin Sukuna, bestseller sa TikTok Shop at Shopee. Naka DTF printing yan mga lods kaya napakatingkad ng kulay at matibay ang t-shirt natin. Makapal dahil 200 GSM yan mga lods. T-shirt pa lang, quality guarantee na kaagad. Yung link nasa description. Naging kasangga ni Yami si Morgan sa lahat ng pagkakataon dahil sa combo ng kanilang magic at tinawag silang the dynamic duo of light and dark magic. Nakita ni Morgan sa mga mata ni Yami na may kakayahan ito na kayang bumuo ng isang band o grupo na hindi matitibag. Kaya sa pagkamatay ni Morgan ay ipinangako ni Yami sa kanyang sarili na balang araw ay bubuo siya ng isang grupo ng mga Magic Knight na kayang gibain ng mga squad na nagmumukhang desente at matalino. Isang squad na hindi pinili ng tadhana. Ang mga Magic Knight na nakatali sa kadena na gustong kumawala, ang mga hindi pinalad, isang squad na bitbit ang mga pasanin, ang isang squad na hindi pa natutuklasan ang tunay na kapangyarihan subalit kayang magalit ng labis sa paligid. At ngayon ay nakabuo si Yami ng isang matibay na squad at lalo na nang dumating si Asta, ang nag-iisang Magic Knight na walang magic, subalit hindi ito hadlang para kay Asta na matupad ang pinakamataas na pangarap, ang maging isang Wizard King. Ang salitang Yami ay isang salitang Hapon na ang ibig sabihin ay darkness. Ang buong angkan ng Yami Clan ay descendant ng isang grupo ng mga assassin. Sa panahon ng digmaan, ang mga ninuno ng Yami Clan ay kilala sa pakikipagdigmaan. Nalaman natin na may nakababatang kapatid na babae si Captain Yami na nagngangalang Ichika Yami.
Noong napadpad si Asta sa lugar ng Land of the Sun, ay kinamumuhian niya si Yami bilang isang nakakatandang kapatid. Dahil sa pagkitil ni Captain Yami ng kanilang buong angkan, subalit nang sumalakay ang grupo ni Sister Lily upang wasakin ang Land of the Sun para dito simulan ang pundasyon ng plano ni Lucius na gumawa ng bagong mundo. Ang isa sa mga kasamang paladin ni Sister Lily na si Yurulu ay nagtataglay ng isang pambihirang beast magic na kayang makita ng mga kalaban ang kanilang kinakatakutan. Kaya nang nakalaban ni Yurulu si Ichika ay biglang nakita ang kanyang ama at ipinakita sa kanya ang isang nakaraan na hindi niya inaasahan na siya pala ang tunay na nagmasaker ng kanilang buong angkan at hindi ang kanyang nakakatandang kapatid na si Sukihiro Yami dahil sa demonic soul pill na pinainom ng kanyang ama upang lumabas ang natatago nitong malademonyong lakas. Inako ni Captain Yami ang kasalanan ni Ichika kaya siya tumakas sa Hino Country. Sinabi ng ama ni Captain Yami na siya ang magmamana ng titulong Demon God na tatanghaling pinakamalakas na mandirigma sa kanilang angkan. Ayon sa alamat ng Hino Country ay noong nagwala ang 5-headed dragon sa buong Land of the Sun ay isang heavenly maiden ang bumaba upang pigilan ito at ikulong sa karagatan sa isla ng Goshu kung saan dito ipinanganak si Captain Yami. At kapag ang magic ng 5-headed dragon ay tumagos papalabas ay nagiging itim ang buong karagatan ng Goshu at dito magsisimulang kumonekta ang kapangyarihan galing sa impyerno. Marahil ang lugar kung saan ipinanganak si Captain Yami ay konektado sa Underworld kung saan dito nakabantay ang Supreme Devil na si Lucifugus. At ang dark magic na pinapasa ng mga ninuno ng Yami clan ay galing kay Lucifugus. Katulad ni Magicula na siya ang sanhi ng lahat ng curses na nangyari sa buong mundo. Pagkatapos nagawang makontrata ni Nak ang 4 na devil na walang kahirap-hirap ay ibinigay ng ama ni Nak ang isang relic upang tawagin ng Supreme Devil na si Lucifugus para dito simulan ang binding contract sa pagitan ng tao at demonyo. Subalit laking gulat ni Nak nang nasuppress ng Supreme Devil ang ritual na kanilang ginawa upang pigilan sana ang kapangyarihan ni Lucifugus. Kaya naganap ang nakakagimbal-gimbal na pangyayari sa buong buhay ni Nak nang pinatay ni Lucifugus ang kanyang ama at ina at pati ang kanyang kambal na si Morgan ay nadamay sa palpak na binding ritual. Maaaring ang demonic soul pill na ipinainom ng ama ni Ichika sa kanya ay pagmamay-ari ni Lucifugus na siyang puno ng dark magic at ang relic na ginamit ni Nak upang tawagin si Lucifugus ay pagmamay-ari din niya. Sa huling chapter ay nalaman natin na dark magic ang ibinigay ni Lucius kay Morgan upang magkaroon ng pangalawang magic katulad ni Damnatio na may atmosphere magic na galing kay Supreme Devil Baal at si Sister Lily na may special magic na galing kay Supreme Devil Beelzebub. At ngayon kay Morgan ay dark magic na galing kay Lucifugus since napakasimilar ng kanilang sungay kapag nakapaladin mode si Morgan. Maaaring hindi pa talaga naabot ni Captain Yami ang pinakasukdulan ng kanyang lakas at sa final arc ng Black Clover ay dito ma-awake ni Captain Yami ang kanyang tunay na lakas since palagi niyang sinasabi na dapat niyang lampasan ang kanyang limitasyon at dito lalabas ang pinakasukdulan na kapangyarihan na sinasabing Demon God ng kanyang ama. Dahil ang dark magic na tinataglay ng Yami clan ay galing sa kapangyarihan ng Underworld. At malay natin ang Supreme Devil na si Lucifugus na gustong makuha noon ni Vice Captain Nak ay makuha ni Captain Yami kapag nagawa nilang talunin si Morgan. Kaya dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lords. Huwag mo sanang kalimutang mag-like and subscribe sa ating YouTube